Napatulala na nga lang mga mari sa kawalan at di ngay nagpa-harvest kami ngayong araw. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Ngayong araw mga mare ay maaga kaming pumunta ni Mister dito sa aming kubo. Dahil magpapa-harvest nga ulit kami mga mare ngayong araw. Napakaaga pa nga mga mare pero grabe problema na nga namin ni Mister ang pang-ulam. Bali tinatanong nga ako mga mare ni Mister bago kami umalis ng bahay kung ano nga daw ang aming iuulam ay talaga namang wala naman akong idea. Sinong nakaka-relate dito mga mare na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay araw-araw din nga nating problema ang pang-ulam. Kapag ganitong nasa lina nga mga mare kapag almusal ay talaga namang wala akong ibang idea kundi mga dilata at mga frozen foods. Alam nyo ba mga mare, nasa punto na nga ako ng buhay ko na parang gusto ko na nga lang itahimik. Kumbaga mga mare, hindi kita bubungangaan tapos wag mo rin akong bungangaan. Huy. Tapos ngayon mga mare, parang baliktad na nga kami ni Mister na siya na nga yung maligalig at ako na nga lang yung tahimik. Dahil sabi ko nga mga mare, ayoko na nga nung marami pang sinasabi. Kung dati nga mga mare, yung away nga namin ni Mister ay halos sigawan kami. Ngayon parang silent treatment na nga lang ang nangyayari sa amin. Nandito na nga lang din mga mare ay i-share ko na nga sa inyo kung ano nga ang nangyari kaninang umaga. Bali kaninang umaga mga mare ay tinanong ako ni Mister kung ano nga daw ang aming pang-ulam. Pero dahil wala nga akong maisip mga mare ay sabi ko sa kanya ay bahala na nga siya. Kung ako naman ang tatanungin mga mare ay ayos nga lang sa akin kahit ano ang pang-ulam. Pero naintindihan ko rin naman mga mare si Mister kung bakit nga ay talagang nag-iingay nga kanina dahil meron nga taong magtatrabaho do sa amin sa bukid. Tapos tinanghali pa kami mga mare ng gising, ayun ay nagmamadali na at hindi na nga halos makapag-isip kung ano nga ang pwedeng iulam. Although hindi naman kami nag-away mga mare, sumagot nga lang ako na sabi ko ay huwag nang masyadong maingay at napakaaga. Bilang tao mga mare talaga namang gusto ko na nga lang ay tahimik. Ewan ko ba mga mare kung bakit lately parang hindi nga halos nagpa-function itong aking utak. Hindi ko rin nga alam mga mare, siguro sa dami ko ring iniisip na hindi ko rin naman dapat talaga isipin. Tapos ayaw ko na lang din naman mga maring mag-share sa iba dahil feeling ko nga ay walang makakaintindi sa akin. Kaya naman para sa akin mga mare, parang mas gusto ko yung tahimik para naman nakakapag-isip nga ako ng maayos. Pero ang ending nga mga mare, ako pa rin nga nakapag-isip ng ulam at sabi ko nga sa kanya ay bumili na nga lang siya ng repolyo at atay ng manok at igigisa ko na nga lang. At ngayon nga mga mare, halos napakabihira na nga lang namin ni Mister mag-away. Siguro dahil hindi na nga ako maligalig mga mare or hindi na nga ako nagbubunga nga sa kanya palagi. Dahil ngayon mga mare, alam na rin naman niya na kapag ako nga ito mahimik ay meron na nga akong hindi nagugustuhan sa kanyang mga ginagawa. Pero feeling ko naman mga mare ay nag-work naman sa amin yung ganong sistema dahil kumpara noon at ngayon ay talagang ibang-iba na nga yung pagsasama namin ni Mister. Alam na alam nga iyan mga mare nung mga taong nakapaligid sa amin. Kumbaga ang rules ko na lang mga mare, huwag mong gawin yung ayaw ko at hindi ko rin nga gagawin yung mga ayaw mo. At isa pa mga mare siguro kaya gusto ko rin yan ng tahimik ay minsan pagod din niya ang aking katawan tapos ay minsan hindi pa nga halos tumitigil ang aking isip sa kaiisip. So ayun na nga mga mare, bali dito ay kami nga ay naka 16 bundle na eggplant at ayun medyo marami na nga ulit ang aming na-harvest ngayong araw. Pero grabe mga mare, sobrang baba na nga ng presyo ngayon at umabot na nga ng 20 pesos ang kilo. Pero syempre wala naman tayong magagawa mga mare, ganyan talaga ang buhay, minsan nasa taas, minsan nga ay nasa ibaba. Halos hindi nga namin mga mare inaasahan na ganito karami yung aming ma-harvest ngayong araw. Kahit napakababa nga mga mare ng presyo ay talaga namang mapapa-thank you Lord pa rin talaga. Sabi nga lang mga mare ay be thankful what you receive. Para naman ay hindi nga magsawang magbigay sa atin ng blessing si Lord. At din nga mga mare, ibinuhol ko na itong mga nabandil ni Mister na eggplant. Bali tinulungan ko na nga siya mga mare dahil grabe inabot na nga kami ng alas 10 dito sa aming kubo. Si Mister lang naman kasi mga mare at si Kuya Carlo ang nag-harvest kaya naman ayan na talaga naman tinanghali na nga kami. Kumpara dati mga mare ay dalawa nga yung aming sadyang mag-harvest. O siya hanggang dito na lang mga mare, maraming salamat, stay safe, God bless, bye, bukas ulit.